Siya ang pinakamalakas na explorer sa guild ngunit pagkatapos matalo ng panghuling boss, sa halip ay na-recruit siya para tumulong na pamahalaan ang dungeon. Nagsimula ang kwento sa isang babae na nagngangalang Claire, at sinabi sa kanya ng kanyang ama na mag-ingat kapag siya ay nasa piitan. Tinusok niya ang isang dahon sa harap ng kanyang mga mata, upang ipakita sa kanya na kahit pagkurap ay maaaring maging sanhi ng kanyang kasawian, kaya hindi siya maaaring umasa sa kanyang mga mata. Naglabas siya ng espada at pinutol ito gamit ang kanyang kutsilyo, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang maputol ang bakal dahil may mga halimaw na may kaliskis na kasing tigas ng bakal. Nagsimula silang maglaban sa isa't isa gamit ang mga kutsilyo, at binanggit ng kanyang ama na dahil sila ay mga magnanakaw, wala silang lakas ng mga mandirigma, at hindi sila maaaring gumamit ng mahika. Ngunit ang mga halimaw ay hindi magpapakita sa kanila ng anumang awa. Sinabi niya sa kanya na patuloy na lumaban hanggang sa manalo siya, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang patuloy na lumaban ng hindi bababa sa 10 oras. Nakita namin si Claire na naghahanda upang labanan ang isang lobo na may 2 ulo, at iniisip niya kung paano na 3 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang kanyang ama sa piitan. Inaatake siya ng halimaw, ngunit tumalon siya sa itaas nito at ginamit ang kanyang kutsilyo upang agad itong talunin. Naghulog ang lobo ng hiyas, at nalaman namin na ang ikapitong palapag ang pinakamalalim na naabot ng sinuman sa piitan na ito, ngunit nagawa niyang talunin ang tagapag-alaga sa ika-8 palapag ng mag-isa. Sa tingin niya, lahat ito ay salamat sa malupit na pagsasanay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Nagpatuloy si Claire sa pagsasanay sa loob ng 3 taon mula nang mawala ang kanyang ama, ngunit hindi pa rin niya nararamdaman na malapit na siya sa kanyang antas. Nagpatuloy siya sa susunod na palapag, at iniisip kung paanong ang mga tagapag-alaga ng nakaraang palapag ay mga regular na halimaw lamang. Sa susunod na antas, naramdaman niya ang 3 goblin na naglalakad bilang isang grupo, ngunit hindi siya nagulat dahil pagkatapos ng ika-5 palapag, nagsimulang magtulungan ang mga halimaw. May 2 malalaking goblin, at nagulat si Claire dahil hindi pa siya nakakita ng mga goblin na may napakalaking muscle. Napansin niya ang isang mahinang goblin sa likuran nila at nagpas siyang umatake. Sa una, inihagis niya ang hiyas upang makagambala sa kanila, at dumiretso siya sa mahinang goblin, pinutol ang ulo nito. Hiniwa niya ang isa sa mga braso ng isa pang goblin, at nagsimulang maparalisa ang katawan nito. Sinubukan ng isa pa na ibagsak siya sa lupa, ngunit pinutol niya ang mga kamay nito at nagpatuloy na tapusin ang 2. Ang 3 sa kanila ay naghuhulog ng mga hiyas, at nabanggit niya na ang mga halimaw na nasa malalalim na palapag ay may mas mataas na pagkakataong maghulog ng mga hiyas. Sinabi niya na dahil 3 goblin ang inilagay sa harap ng isang pinto, dapat mayroong isang malakas na bagay sa kabilang panig. Iniisip niya kung dapat niyang labanan ang halimaw o iwanan ito sa ibang pagkakataon, ngunit sa huli ay nagpasya siyang buksan ang pinto. Nakikita niya ang isang malaking minotaur, at agad na napagtanto na hindi gagana ang kanyang paralysis dito. Inaatake siya ng minotaur gamit ang isang palakol, at habang iniiwasan niya ito, napagtanto niyang hindi lang ito malakas ngunit mabilis din. Napagpasyahan ni Claire na atakihin muna ang mga binti nito, ngunit habang tinatamaan niya ito, wala itong kahit anong pinsala. Habang iniisip niyang salakayin ang nangingibabaw nitong braso, biglang ibinato ng minotaur ang palakol nito sa kanya. Halos hindi niya ito naiwasan, at ang palakol ay nabasag ang pader. Nagulat siya na ang pader ng piitan ay maaaring masira, at ang minotaur ay biglang nagsimulang magsalita. Tila nag-aalala siyang masira ang pader, at nagpa siya na ayaw na niyang makipag-away dahil nag-aalala siyang babalik ang administrator. Nalilito si Claire, ngunit sinabihan siya ng minotaur na tingnang mabuti ang silid, at nakita niyang pribado ito. Nagtataka siya kung kanino ito pag-aari, at biglang naramdaman na may isang taong napakalakas na papalapit. Nag-aalala siya kung sino ang magpapakita, ngunit ito ay isang maliit na babae, at nag-aalala siya tungkol sa sirang pader. Humingi siya ng paumanhin sa minotaur, at sinabihan siyang bumalik sa kanyang post habang inaalagaan niya ang iba. Iniisip ni Claire ang kapangyarihang naramdaman niya at iniisip kung sa babae ba talaga ito nanggaling. Sinabi niya kay Claire na sundan siya upang maipaliwanag niya ang lahat, ngunit ipinaalala ni Claire sa kanyang sarili na panatilihing alerto dahil ang babae ay maaaring maging isang halimaw na sinusubukang akitin siya sa isang bitag. Nakarating sila sa isang pasilyo, at sinabi ng babae kay Claire na walang mga halimaw sa tirahan, kaya maaari niyang ituring itong isang ligtas na lugar. Nagtataka si Claire kung hindi ito bahagi ng piitan, at nabanggit niya na ang mga funksyon ng piitan ay hindi inilalaan sa mga tirahan.
Nagtataka si Claire kung bakit siya nakatira sa ganoong lugar, kaya dinala niya siya sa isang booth at ipinakilala ang sarili bilang si Bella, ang manager ng piitan. Nagulat si Claire nang malaman niya ang kanyang pangalan, at sinabi niya na ito ay dahil siya ay isang administrator kaya't nakakadama siya ng mga adventurer. Bago sabihin sa kanya ang anumang bagay, bigla niyang hiniling kay Claire na magtrabaho para sa kanya sa piitan. Binanggit niya na nahihirapan siyang maghanap ng taong hindi minamaliit ng mga halimaw, at nagtataka si Claire kung bakit hindi siya nagtanong sa Explorers Guild ngunit binanggit niya na ang trabaho ay hindi posible para sa kanila dahil sila ay natigil sa ang ikapitong palapag. Tinanong siya ni Claire kung siya ang amo ng piitan, kaya nalaman niyang mayroong 10 palapag, at haharapin siya ng mga adventurer na mag-aalis sa lahat ng ito. Gusto ni Claire na kalabanan siya ni Bella, at binanggit niya na kung manalo siya, aalis siya sa piitan, ngunit kapag natalo siya, magtatrabaho siya para sa kanya. Iniisip ni Claire ang kanyang ama, na mas malakas kaysa sa kanya, ngunit nawala siya pagkatapos pumasok sa piitan. Sa palagay niya ay naabot niya ang ika-10 palapag, kung saan nakilala niya si Bella, at iniisip niya kung natalo niya ito. Alam niyang kung diretsyong tatanungin niya si Bella, sasabihin niya rito ang nangyari, pero gusto niya muna itong labanan. Hinawakan ni Bella ang kanyang kamay at dinala sila sa huling silid ng piitan. Nagulat si Claire na walang mga pader doon, at sinabi ni Bella na hindi makakapasok ang mga tao sa silid nang hindi sumusunod sa isang serye ng mga hakbang. Kadalasan ay may kasama siyang mga demonyo kapag pumapasok siya sa silid, kaya iniisip niya kung okay lang ba si Claire kung walang mga demonyo doon, na iniisip niyang binibigyan siya ng partida. Ngunit sinabi ni Bella na kung wala ang mga demonyo, maaari siyang lumaban ng walang anumang paghihigpit. Habang naghahanda si Claire na lumaban, iniisip niya kung paano masasawi ang kanyang ama sa isang piitan dahil palagi silang hinahamon nito, ngunit gusto niyang malaman kung naabot ba nito ang ika-10 palapag, at kung may kakayahan si Bella na tapusin siya. Binato siya ni Claire ng kutsilyo, at hineranggan niya ito ng kanyang staff. Lumapit si Claire at patuloy na umaatake gamit ang isa pang kutsilyo, ngunit pinipigilan niya ang lahat ng kanyang pag-atake. Nagpasya si Claire na manatiling malapit sa kanya, kung hindi, siya ay nasa hanay ng kanyang mahika. Patuloy niyang sinusubukang ibagsak siya, ngunit tumalon pabalik si Bella, at humanga siya sa kanyang mga kakayahan. Nagsimulang gumamit ng spell si Bella, kaya sinubukan ni Claire na pigilan siya, ngunit huli na, at inatake niya si Claire gamit ang kidlat. Habang tinatamaan ng spell, iniisip ni Claire na kahit ang kanyang ama ay hindi ito kakayanin. Nagising siya sa kwarto ni Bella, na binanggit na binago niya ang posisyon nito, kaya hindi ito direktang nasa tabi ng piitan, at nasa 11th floor sila ngayon. Ipinaalala niya kay Claire ang kanyang pangako na magtrabaho para sa kanya, at iniisip niya kung ang pamamahala sa isang piitan ay nangangahulugan na siya ay magiging isang boss. Alam ni Bella na kailangan lang niyang hawakan ang piitan, ngunit walang ideya si Claire kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Ibinibigay niya sa kanya ang mga pangunahing kaalaman sa kung ano ang kailangan niyang gawin, at binanggit niya na hindi tulad sa isang buhay na piitan, ang mga halimaw ay hindi pumupunta ng direkta dito, kaya kailangan nilang kunin sila mula sa Demon World. Binanggit ni Claire na nagtatrabaho siya para sa Thieves Guild, kaya kailangan niyang bumalik para huminto, ngunit binanggit ni Bella na sinimulan ng dating administrator ng piitan ang Thieves Guild, kaya siya na ang bahala sa kanyang problema. Iniisip ni Claire na ang buong sitwasyon ay lampas sa kanyang pag-unawa, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi magsimulang magtrabaho doon. Binanggit ni Bella na kung magpasya siyang umalis, kailangan niyang itago ang kanyang mga alaala, kaya mas mabuti kung manatili siya. Nagpasya si Bella na gumawa ng isang silid para sa kanya, at binanggit ni Claire na ang bulwagan ay magiging isang mas mahusay na lugar para sa kanya dahil mabilis siyang makakatugon sa anumang mga problema. Pero hindi siya papayagan ni Bella na manatili doon. Ibinigay niya kay Claire ang kanyang kontrata, at pagkatapos basahin ito, nagulat siya na binibigyan siya ni Bella ng 5 gintong barya sa isang araw. Pero alam ni Bella na marami siyang pera. Ipinakita ni Bella kay Claire ang kanyang kwarto, at binanggit niya na orihinal itong itinayo para maging guest room. Nagtataka si Claire kung bakit siya gagawa ng ganoong kwarto gayong walang bisita. Nagulat siya nang makita niyang may mga bintana, at sinabi ni Bella na kumikinang lamang ang mga ito para magmukhang langit. Nagtataka si Claire kung bakit may mga ilaw sa silid kung maliwanag ang pasilyo, kaya binanggit ni Bella na ang piitan ay madilim sa una, ngunit kailangan niyang pasayahin ito pagkatapos makatanggap ng mga reklamo mula sa mga halimaw.
Maaari niyang isama ang night vision sa mga kinakailangan kapag kumukuha ng mga halimaw, ngunit pagkatapos ay makakakuha sila ng mas kaunting mga aplikasyon. Ililibot na sana niya si Claire sa residential quarters, pero iniisip niya kung hindi abala si Bella. Sinabi ni Bella na ang kanyang pangunahing gawain para sa araw na iyon ay i-recruit siya, kaya libre siya sa natitirang bahagi ng araw. Mayroon lamang mga mababang antas na adventurer sa piitan sa ngayon, at hindi na niya kailangang panoorin ang mga unang palapag, ngunit kapag may nakarating sa mga susunod na palapag, tungkulin niyang bantayan sila. Dinala niya si Claire sa control room, at nagulat siya sa karumihan nito, kaya napagtanto ni Bella na kailangan niya itong linisin dahil hindi na siya nag-iisa. Patuloy niyang ipinapakita si Claire sa paligid ng lugar, at nang makarating sila sa dining room, napansin ni Claire na maliit ito. Ngunit binanggit ni Bella na napakalaki niya sa unang pagkakataon, kaya ginawa niya ang natitira sa isang storeroom. Nagsimulang nanlamig si Claire dahil sa epekto ng paglamig sa silid, at nagulat siya nang banggitin ni Bella na ang mga sangkap ay nagmula sa mga halimaw sa piitan, ngunit nabanggit niya na lahat sila ay sumang-ayon dito sa kanilang mga kontrata. Nakatagpo sila ng kakaibang silid, at sinabi ni Bella na para ito sa mga bagay na maaaring magamit sa hinaharap. Napagtanto ni Claire na lahat ng bagay sa silid ay basura, at habang sinusubukan ni Bella na kumbinsihin siya kung hindi man, itinulak niya siya palabas at sinabihan siyang magpatuloy. Nakarating sila sa isang silid na may malaking kristal, at ipinaliwanag ni Bella na ito ay isang silid para sa paggamit ng nakapirming mahika sa kahabaan ng kristal. Sinabi niya kay Claire na kumuha ng bato mula sa mga kahon, at habang papunta siya sa kanila, nagulat siya nang makitang puno ng mga hiyas ang mga kahon. Nagtataka si Bella kung alam ba ni Claire ang bilang ng mga halimaw na napaslang niya, kaya napagtanto niya na habang sinusubukang mabuhay sa piitan, marami siyang napaslang na halimaw. Kaya iniisip niya na ang mga hiyas ay ginagamit upang muling buhayin ang mga ito. Ipinaliwanag ni Bella na bago pumunta sa piitan, ang katawan ng isang halimaw ay kinokopya habang ang kanilang tunay na katawan ay inilalagay sa loob ng isang hiyas, at ang bato ay inilalagay sa loob ng peking katawan. Mayroong isang unsealing circle sa monster quarters, kaya kapag nasawi sila, ang kanilang tunay na katawan ay inililipat doon. Sinabi sa kanya ni Bella na kailangan niyang makipag-ugnayan sa mga halimaw sa ika-10 palapag, kaya mas mabuti para sa kanya na magkaroon ng mga hiyas. Kung hindi, maaaring huli na. Iniisip ni Claire kung gaano siya nagpumiglas laban sa Minotaur na kinaharap niya sa ika-9 na palapag, kaya iniisip niyang kailangan niyang magpakatatag. Sinabi ni Bella na hindi siya magkakaroon ng problema sa paghahanap ng kasosyo sa pagsasanay dahil karamihan sa mga taong kinuha para sa mas malalim na palapag ay sumasang-ayon na sumali dahil gusto nilang lumakas. Sinabi niya kay Claire na humakbang sa isang bilog kung saan ginawa niya siyang isang hiyas at inilagay siya sa isang duplicate na katawan. Paggising ni Claire, nahihiya siya dahil wala siyang suot, at humingi ng tawad sa kanya si Bella dahil kadalasan ay ginagamit niya ito sa mga halimaw na walang suot, kaya nakalimutan niyang hindi siya maaaring manggupya ng damit. Gumagamit siya ng teleportation circle para dalhin sila sa unang palapag, kung saan nakipagkita sila sa isang lalaking nagngangalang Randy, na tumitingin sa unang 4 na palapag. Naaalala niya si Claire bilang isang babae na walang mga kaibigan dahil hindi siya bumuo ng anumang mga partido at pumasok sa piitan ng mag-isa, ngunit nakita siya ni Claire na walang modo. Sinabi niya na ang mga piitan ay hindi isang lugar para magsaya kasama ang iyong mga kaibigan, at mas magagamit niya ang kanyang mga kakayahan kapag nag-iisa siya, ngunit totoo rin na wala siyang kaibigan. Pagkatapos noon, sinabi sa kanya ni Bella na gustong magtrabaho pa ni Claire, ngunit kahit na wala siyang magagawa, gusto niyang tulungan siya nito. Sinabi ni Randy kay Claire na kailangan nilang punan ang treasure chest sa unang palapag ng hindi nakikita ng mga adventurer. Binanggit niya na kahit na ang karamihan sa mga adventurer sa unang palapag ay hindi masyadong mahusay, mayroon pa ring malaking bilang ng mga ito, kaya halos imposible na hindi makita. Para ipakita sa kanila kung ano ang kaya ni Claire, nawala siya sa harap ng mga mata niya at nagpapakita sa likuran niya. Sinabi niya na siya ay isang dwarf na may mahinang horizontal visibility, kaya ginamit niya ito sa kanyang kalamangan. Binanggit niya na kapag may nakita ang mga tao na hindi pangkaraniwan, tinitingnan nila itong muli para kumpirmahin ito, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhin hindi nila siya makikita ng 2 beses. Sinabi ng isang golem kay Randy na naubusan sila ng mga mapagkukunan upang punan ang mga treasure chest sa ika-2 palapag, kaya kailangan nilang kumuha ng mga supply mula sa ika-3 palapag.
Kaya't sinabihan niya si Claire na magdala hanggat kaya niya, at ang mga golem na ang bahala sa iba. Binanggit ni Randy na ginagamit ng mga golem ang balon para tumalon pababa, ngunit hindi ito posible para sa kanya, kaya pinayuhan niya itong gamitin ang hagdan. Ngunit gusto niyang gamitin ang balon. Bago siya tumalon pababa, pinaalalahanan siya ni Randy na masasawi siya kung magkamali siya, ngunit alam niyang maaari silang masawi anumang oras sa tuwing sila ay nasa piitan. Tumakbo si Claire sa mga dingding at nakarating sa ikatlong palapag, kung saan binibigyan siya ng mga golem ng mga supply box. Sinabihan siya ni Randy na magdala ng isang kahon, ngunit nagdala siya ng dalawa, at habang tumatalon siya pabalik sa unang palapag, humanga sa kanya ang mga golem. Pinasalamatan siya ni Randy para sa tulong, at binanggit niya na ang mga golem ay nais ding matuto kung paano tumakbo sa mga pader mula sa kanya, ngunit tumanggi siya. Bumalik si Claire kay Bella habang naglilinis siya, ngunit nang magpasya siyang gumawa muna ng iba pang gawain, sinabi sa kanya ni Claire na ang paglilinis ang mauuna, at nagpasya siyang tulungan siya. Nagtataka si Claire kung aling mga bagay ang gusto niyang itapon, ngunit gusto niyang itago ang lahat. Pagkatapos maglinis, nakita ni Claire na maganda ang mood ni Bella, at binanggit niya na wala rin siyang kaibigan, kaya sila ang unang magkaibigan sa isa't isa, na nagpapasaya kay Claire. Pero sinabi niya na hindi niya ito maituturing na kaibigan dahil boss niya ito. Nagpatuloy sila sa paglilinis, ngunit sa halip na itapon ang anumang bagay, inilagay nila ang lahat sa ikatlong silid ng imbakan, dahil iniisip ni Bella na maaari silang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Dumating si Randy at nagulat siya sa kalinisan ng silid, ngunit sinabi niya kay Claire na si Bella ay isang taong hindi mabubuhay nang hindi gumagawa ng gulo, kaya hindi siya maaaring manirahan sa gayong malinis na silid. Nagtataka si Bella kung bakit nandoon si Randy, at ibinigay niya ang upuan na hiniling niya, na nagpagulat kay Claire na siya mismo ang gumawa nito. Sa palagay niya ay magagawa ito ng sinuman, at binanggit ni Bella na kasangkot siya sa paggawa ng lahat ng armas at baluti sa piitan, ngunit nahihiya siya. Pagkaalis niya, napansin ni Bella na may partido na pumasok sa ikapitong palapag, kaya inoobserbahan nila sila gamit ang salamin. Habang nilagyan niya ito ng mahika, may lumabas na mapa. Nakita nila na ang partido ay binubuo ng 5 tao, at binanggit ni Bella na kilala sila bilang Ice Wolf Fangs. Nagtataka siya kung kilala sila ni Claire, at sinabi niyang sinubukan nilang i-recruit siya, ngunit tinanggihan niya ang kanilang alok. Sinabi ni Bella na isa sila sa mga nangungunang partido at nagawa ito sa pinakamalayo, ngunit nalilito si Claire kung bakit sila lumilipat. Sinabi sa kanya ni Bella na pagkarating sa ikapitong palapag, nilalabanan nila ang unang kalaban at laging uma-atras kaya naisip niyang imposibleng maabot nila ang ikawalong palapag. Pero maganda ang reputasyon nila sa mga halimaw, dahil nakakatuwang makipaglaban sila sa taong may pantay na lakas. Nakita niya na gusto rin ni Claire ng kapanapanabik na laban, kaya tinanong niya ito kung gusto niyang harapin ang partido, ngunit sa tingin ni Claire ay hindi siya dapat makipag-ugnayan sa mga adventurer. Tinawag ni Bella ang isang halimaw na nagngangalang Krito, at sinabing gusto niyang kontrolin ang isa sa kanyang mga tauhan. Iniisip ni Claire kung gaano kahanga-hanga na si Bella ay gumagamit ng mahika upang ipakita ang napakaraming impormasyon sa mga salamin. Sinabi niya kay Claire na lalabanan niya ang partido sa pamamagitan ng pagpasok sa isa sa mga skeleton na kasama ni Krito. Iniisip ni Claire na hindi siya sapat na payat upang magkasya sa loob nito, at sinabi ni Bella na binigyan siya ng kontrol sa skeleton, kaya't ipapalit niya ang operasyon nito sa kanyang kopya. Sinabi ni Claire na naiintindihan niya, ngunit nakikita ni Bella ang hitsura sa kanyang mukha, alam ni Bella na sumuko na siya sa pagsisikap na maunawaan ito. Inilipat siya ni Bella sa skeleton, at nabigla si Claire nang makitang gumana ito. Habang ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Krito, napagtanto niyang nakikipag-usap siya sa isang halimaw sa isang piitan na itinuturing siyang kaibigan. Gusto niyang malaman kung ano ang gusto ni Krito na gawin niya, at sinabihan siya nito na gawin ang lahat ng gusto niya dahil nasa bagong katawan siya, kaya hindi pa rin niya maipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan. Nagulat si Claire sa kalasag na nakakabit sa kanyang katawan dahil hindi niya ito maalis, at sinabi ni Krito na kapag nilikha ang mga underlings, anumang mayroon sila sa kanila ay nagiging bahagi ng kanilang katawan. Iniisip niya kung tama ba ang kanilang ginagawa, at sinabi ni Krito sa kanya na hindi siya dapat mag-alala tungkol dito dahil ang mga kalansay ay walang anumang kalooban. Pero masaya rin siyang makatrabaho siya dahil nakarating siya sa ika-9 na palapag. Nagulat siya na kilala niya siya, at binanggit niya na sikat siya sa mga halimaw dahil narinig nila na pinahirapan siya at pinaamo ni Bella.
Hindi siya naniniwala sa mga tsismis dahil wala pa siyang narinig na taong pinaamo, ngunit laking gulat niya nang sabihin ni Claire na totoo ito. Nararamdaman niya ang partido, at humanga si Krito sa kanya, ngunit tinanong siya nito kung handa na ba siyang pumaslang ng mga kapwa-adventurer. Naaalala niya kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang mga tao ay nagiging walang saysay kapag sila ay nasa piitan, kaya't hindi niya dapat pabayaan ang kanyang pagbabantay sa harap ng mga ito dahil sila ay mga kaaway lamang na nakakausap. Nakikita namin ang isang partido na sinusubukang samantalahin siya sa piitan, ngunit napaslang niya silang lahat. Sinabi niya kay Krito na wala siyang kakampi. Narating nila ang partido, at habang nakikipaglaban si Claire sa isa sa kanila, nakita niya ang isang sorcerer sa likod na nag-enchant ng spell. Kaya't alam niyang kapag handa na siyang magpaputok ng kanyang pag-atake, hahatakin niya pabalik ang kanyang kasamahan at maglulunsad ng malawak na pag-atake. Namangha siya sa mga mata ng kalansay dahil nakakakita pa siya ng mga tao sa likuran, na nagpapahintulot sa kanya na makita na ang magnanakaw ng kanilang grupo ay maglulunsad ng isang sorpresang pag-atake. Sinubukan niyang hampasin siya ng kanyang kutsilyo, ngunit ibinato ni Claire ang kanyang kaibigan sa kanya, at nagulat si Krito sa kung gaano siya kalakas. Lahat sila ay umatras habang ang sorcerer ay handa nang maglunsad ng isang malaking pag-atake ng apoy, at sinabi ni Krito na makakaligtas sila laban dito, ngunit gusto pa rin niyang may gawin si Claire tungkol dito. Naalala niya ang oras na sinabihan siya ng kanyang ama tungkol sa mahika, kung saan naisip niya kung ang isang tao ay may mahiwagang kapangyarihan, maaari nilang mahiwa ito. Habang inilulunsad ng sorcerer ng malaking bowl ang apoy, nilagyan niya ng mahika ang kanyang kalasag at hiniwa ito sa kalahati, na ikinagulat ng lahat. Nagpa siya ang partido na umatras habang ang dalawa sa kanila ay nanatili pabalik upang bigyan sila ng oras. Hinagisan ng kutsilyo ng magnanakaw si Claire, ngunit sa pag-iwas niya dito, tumama ito sa ulo ni Krito. Nagpa siya ang dalawa na tumakbo sa hagdan habang ang lahat ay na-distract, at nagpa siya si Krito na palayain sila dahil ang hagdan ay hindi nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Iniisip niya kung gusto ba ni Claire na sundan sila, ngunit nagpa siya siyang hindi dahil nakakuha na siya ng sapat na karanasan. Ibinalik ni Bella si Claire sa kanyang katawan, at tinanong niya ito kung ano ang naisip niya sa partido. Binanggit ni Claire na mahusay silang nagtutulungan, kaya nakikita niya kung paano sila nakarating sa ikapitong palapag, ngunit nadismaya siya nang mapansin ni Bella na atras na ang partido. Iniisip ni Claire na dapat silang umatake muli ng may plano, ngunit binanggit ni Bella na malamang na naisip nila na hindi nila siya matatalo, kaya nagpa siya silang bumalik. Tinanong niya si Krito kung ano ang tingin niya kay Claire, at alam niyang kamangha-mangha siya ngunit hindi siya kabilang sa ikapitong palapag dahil napakalakas niya. Nagtataka si Claire kung mayroon pa silang gagawin, ngunit sinabi ni Bella na wala ng mga adventurer sa ikapitong palapag, kaya wala ng ibang gagawin. Nadismaya si Claire dito, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gumawa ng higit pang trabaho. Dumating sina Claire at Bella sa basement ng Animer Thieves Guild, at nagulat si Claire na ang isa sa mga transport circle sa piitan ay konektado sa basement ng guild. Ang Thieves Guilds ay kadalasang kilala sa pangangalap ng impormasyon, ngunit sila ay napapabalitang sangkot sa mga assassinations. Nakilala nila ang isang lalaki na nagngangalang Ronald, at nagulat si Bella nang makita siya dahil siya ang guildmaster, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya makakaalis nang hindi nakilala si Claire. Sinabi ni Ronald sa kanya na palagi niyang nakikita ang potensyal sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na sasali siya sa piitan. Nagulat siya dahil kahit alam niyang espesyal ang Thieves Guild, hindi niya alam na binigyan sila ng dungeon ng mga item. Isang babaeng nagngangalang Fiona ang nagkumpirma sa kanilang paghahatid, at binanggit ni Claire na ang mga thieves na nakarehistro sa guild ay binibigyan ng mga exploration bag at return scroll na nakita niyang kapaki-pakinabang. Sa tingin niya, lahat sila ay itinakda ni Bella, ngunit sinabi niya kay Claire na ang mga nauna sa kanya ay ang nag-set up ng system. Inihayag niya na halos walang mga thieves sa mga partido ng Explorer bago ang Thieves Guild, kaya karamihan sa mga pagkasawi ay nagmula sa mga bitag, na ikinainis ng kanyang hinalinhan dahil minamaliit ng mga Explorer ang mga bitag, at gusto niyang turuan sila ng leksyon. Iniisip ni Claire na mas mabuting gamitin ang Adventurers Guild ngunit ipinaliwanag ni Ronald na sila ay isang pandaigdigang organisasyon, kaya mahirap gamitin ang mga ito para lamang sa isang bayan. Ipinaliwanag ni Bella na bumuo sila ng isang organisasyon para lang sa bayan, ngunit iniisip ni Claire kung okay ba dito ang pangunahing Thieves Guild.
Ipinahayag niya na binalaan sila na sumali sa pangunahing guild, ngunit hindi nila ito pinansin, at nagpadala ang guild ng mga assassin pagkatapos nila. Kaya't siya at ang kanyang hinalinhan ay nagpunta upang makipag-usap sa kanila, ngunit nagpa siya silang umatake, kaya't ang kanyang hinalinhan ay naglaho sa kanila, at pagkatapos nito, wala nang nangabala sa kanila muli. Iniisip ni Ronald kung nahanap na ni Claire ang kanyang ama, at sa palagay niya ay nakarating ito sa ika-10 palapag. Tinanong siya ni Ronald kung anong palapag ang naabot niya, at nang sabihin ni Claire sa kanya na nakarating siya sa ika-9 na palapag, bigla siyang inatake ng kanyang kutsilyo, ngunit hinaranggan niya ito. Iniisip ni Ronald kung anong palapag sa tingin niya ang maaabot niya, at naniniwala siyang makakarating siya sa ika-8 palapag, na humahanga kay Fiona dahil kahit ang Adventurers Guild ay nakarating lamang sa ika-7 palapag. Hindi na nagulat si Bella dahil alam niyang siya ang pinakadakilang assassin ng Thieves Guild. Nang malapit na silang umalis, sinabi niya kay Claire na wala silang record ng kanyang ama na nanguna sa piitan, kaya napagtanto niya na dapat ay nasa loob pa rin siya. Pagkatapos nilang bumalik sa piitan, iniisip ni Claire kung okay lang na gumagawa lang sila ng mga verbal na kasunduan para sa mga paghahatid at pagkuha, ngunit ipinahayag ni Bella na nagpapadala sila ng mga kinakailangang dokumento, at bawat pinalawak na bag ay minarkahan ng paisa-isa para sa pagsubaybay. Ang isang slime ay biglang naglabas ng isang piraso ng papel, at inihayag niya na sa pagkakaroon ng isang pares ng slime, maaari nilang ipakin sa isang slime ang papel habang ang isa naman ay iluluwa ito. Naisip ni Claire na magagamit niya ang mga marker sa mga bag para hanapin ang kanyang ama, ngunit sa palagay niya ay dapat muna siyang makarating sa ika-10 palapag dahil kung hihingi siya ng tulong kay Bella, madidismaya ang kanyang ama. Tinanong niya si Bella tungkol sa susunod niyang gawain, at sinabihan siyang tulungan si Randy na ayusin ang mga bag. Mabilis siyang nakatapos, at sinabihan siya ni Randy na iwan ang kanyang sandata sa kanya, na sinasabing gagawa siya ng maintenance dito. Sa tingin niya, hindi nangangailangan ng maintenance ang mga armas na may magic, ngunit ipinaliwanag ni Randy na tsismis lang iyon, at sinabi niya sa kanya na aayusin niya ang kanyang sandata para gumana ng mas mahusay sa kanya. Binanggit ni Claire na itinuro sa kanya na huwag mag-ayos ng armas at sa halip ay gamitin ang mga ito sa pinakamainam na paraan, ngunit sa palagay niya ay dapat ayusin ang isang armas para mas maayos itong magamit. Hindi niya nais na siya lamang ang nakakakuha ng ganoong treatment, ngunit sinabi ni Randy sa kanya na siya ay isa sa kanila, kaya hindi masama na siya ay makakuha ng espesyal na treatment. Ipinakita ni Claire ang kanyang dagger kay Bella, na nagsabi sa kanya na walang saysay na ayusin ito, dahil hindi siya nito tinanggap bilang may-ari nito, kaya hindi nito maipakita ang tunay na kapangyarihan nito. Nagtataka siya kung saan nakuha ni Claire ang sandata, at nang ihayag niya na ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama, napagtanto ni Bella na mula ito sa ika-10 palapag ng piitan. Ipinaliwanag niya kung paano nalampasan ang mga armas sa ika-10 palapag, kaya naglagay sila ng mga paghihigpit sa mga ito upang matiyak na ang mga tao lamang na nakarating sa ika-10 palapag ang maaaring gumamit nito. Nag-aalok siya na alisin ang mga paghihigpit ngunit nais ni Claire na mahawakan ito ng mag-isa. Dinala siya ni Bella sa lugar kung saan nakatira ang mga halimaw, at nagulat si Claire nang makita kung gaano ito kalaki. Pagkatapos niyang ipakilala sa mga halimaw, naisip niya na maaaring magalit ang mga ito sa kanya, ngunit napagtanto niya na lahat sila ay pala kaibigan. Sinabi sa kanya ni Bella na nasa isang shared area sila kung saan nakatira ang mga halimaw na gustong makipag-ugnayan sa iba, ngunit ang mga gustong mapag-isa ay binibigyan ng magkakahiwalay na silid na may mga transfer circle na maaaring maghatid sa kanila ng diretso sa trabaho. Dumating sila sa lugar ng pagsasanay, na ginawa sa paraang ito ay makikita mula sa labas, ngunit ang mga nasa loob ay hindi nakikita ang mga nagmamasid, at may isang hadlang sa paligid upang walang makagambala. Ma-access lamang ito ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng kristal, kaya walang makakagamit nito kung hindi sila nakarehistro. Nagambala sila ng 3 goblin na nagngangalang Shiro, Big Bert, at Bulldog, at naalala ni Claire na natalo niya sila bago siya nagsimulang magtrabaho sa piitan. Nagulat siya sa kanilang katalinuhan, at sinabi sa kanya ni Shilmark na mga high goblin sila, ngunit biglang tinanong siya ni Bulldog kung magkakaroon siya ng mga anak sa kanya. Sinabi sa kanya ni Shilmark na hindi niya dapat pag-usapan ang tungkol sa pag-aanak hanggat hindi niya ito natatalo, at naiinis si Bella sa kanila. Napagtanto ni Claire na gusto siyang labanan muli ng mga goblins dahil natalo sila nang hindi nagkakaroon ng pagkakataong ipakita ang kanilang husay, at nararamdaman din niya ang kanilang pagkahilig sa dugo.
Tinanggap niya ang kanilang kahilingan, kaya sinubukan ni Bella na ipaliwanag kung paano gumagana ang arena, ngunit nang makita ni Bella ang hitsura sa mukha ni Claire, napagtanto ni Bella na nalilito siya, kaya't sinabi niya kay Claire kung paano pumasok at lumabas sa arena. Pumasok siya sa arena, at binanggit ni Shilmark na iba ang hitsura ng kanyang kagamitan kumpara sa dati, kaya nag-aalok siya na maghanap ng ibang pagkakataon, ngunit sinabi ni Claire sa kanya na dala niya ang kanyang paboritong sandata. Sinabi niya sa kanila na mag-cast ng magic ng suporta ng maaga, na nagpapaisip sa kanya kung plano niyang maging easy-easy sa mga ito, ngunit binanggit ni Claire na walang anumang mga bitag doon, kaya mayroon siyang isang kalamangan dahil maaari siyang tumutok lamang sa kanila. Pinalakas ni Shilmark ang dalawa pang goblins, at sumugod sila, ngunit tumalon siya pabalik upang iwasan ang kanilang mga pag-atake. Inatake nila siya ng bowl ang apoy, ngunit dinepensahan niya ito, nasunog ang isa sa kanila. Ginamit niya ang pagkakataon para tapusin ang isa pang goblin, at ibinato rin niya ang kanyang punyal, na tumama sa ulo ni Shilmark. Sumuko sila at lumabas sa arena, ngunit habang gagawin niya rin iyon, may lumabas na dragon na nagngangalang Ryomas sa likuran niya. Alam niyang naroon siya para sa pagsasanay, at napagtanto niyang sinabi sa kanya ni Bella ang tungkol sa kanya. Ibinunyag ni Ryoman na isa siyang halimaw mula sa ika-10 palapag, sa pag-aakalang magiging mahusay siyang kasosyo sa pagsasanay para sa kanya, at naghahanda itong labanan siya. Sa palagay niya ay hindi niya mapuputol ang balat nito gamit ang kanyang kasalukuyang antas ng kasanayan, kaya mabilis siyang nakasunod sa kanya, ngunit habang sinusubukan niyang umatake, bigla itong bumuga ng apoy. Nagulat si Ryoman na naiwasan niya ang pag-atake nito, ngunit iniisip pa rin ni Claire na nasa masamang posisyon siya dahil malaya nitong naigagalaw ang kanyang leeg at buntot. Gusto niyang gamitin ang pagkakataon para pagbutihin ang kanyang mga mahihinang kasanayan, kaya ginagamit niya ang kanyang diskarte upang maramdaman ang kapangyarihan ng mahika sa kanyang katawan, na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang kanyang mga pag-atake. Nagulat ang dragon sa paggalaw nito, kaya naisip niya kung hinuhulaan niya ang mga galaw nito, at inatake niya ito gamit ang kanyang punyal, habang napapansin niyang matigas ang kaliskis nito, ngunit alam niyang gumagana ang kanyang mga pag-atake. Napagtanto ni Claire na napabuti niya ang kanyang katumpakan sa pagdama ng mga presensya at kapangyarihan ng mahika, sa pag-aakalang ito ay dahil gumugol siya ng oras bilang skeleton. Bumuga muli ng apoy si Ryoma, ngunit hiniwa niya ito sa kalahati at hiniwa ang isang daliri nito. Tumalon si Claire sa hangin at tinusok ang isang mata nito, ngunit nagawa niyang tamaan siya ng blast breath. Nawala ang isang braso ni Claire, ngunit humanga siya dahil nag-imbak siya ng mahiwagang kapangyarihan sa braso niya para ilihis ang pag-atake. Binanggit niya na pareho silang nasa kakilakilabot na kondisyon, kaya nagpa siya silang tapusin ang laban. Sa kanyang pag-alis sa arena, lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling. Naaalala niya na ang kanyang ama ay maaaring direktang magbigay ng mahika sa kanyang katawan, ngunit hindi niya ito magagawa at kinailangan niyang ilipat ang magic power sa mga sandata para lumaban. Nang malapit na siyang matamaan ng pag-atake ni Ryoma, hindi niya magamit ang kanyang sandata para harangin ito, kaya tinakpan niya ang kanyang braso ng mahika. Iniisip niya kung ang kanyang braso ay nawasak ng pag-atake or mula sa kanyang sariling mahika, ngunit masaya siya na siya ay nagiging mas mahusay dito, at iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang mapataas ang kanyang bilis at katumpakan. Tinanong niya si Bella tungkol sa kanyang papel sa piitan dahil, mula nang dumating siya, wala siyang nagawa. Ngunit naisip ni Bella na ang pagiging naruroon ay binibilang na bilang trabaho, at binanggit niya na hindi pa niya napagpasyahan kung ano ang dapat na trabaho ni Claire. Kaya, sinabi niya kay Claire na manatili sa tabi niya para makita niya ang lahat ng gawaing gagawin sa piitan. Iniisip niya kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon, at sinabihan siya ni Bella na tumulong sa paggawa ng kayamanan. Dinala niya siya sa isang silid, at si Claire ay naiinis sa kung gaano ito karumi. Sinabi niya kay Claire na inihanda na ni Randy ang mga item para sa kanila, kaya maaari na lang niyang ilagay ang anumang bagay na gusto niya. Nagtataka si Claire kung random item lang din ba ang dagger niya, pero tiniyak ni Bella na espesyal ito. Ipinaliwanag niya na sa mga unang antas, nagbibigay sila ng mga ordinaryong kalakal, ngunit nainip siya sa paggawa ng parehong mga item. Binanggit niya na nakaisip siya ng ilang hindi pangkaraniwang ideya, ngunit tinanggihan ni Randy ang lahat ng ito. Sinabi niya kay Claire na tulungan siyang makabuo ng mga bagong item. Pumayag si Claire na gawin ito, ngunit sinabi sa kanya na kailangan nilang maglinis pagkatapos.
Pumunta sila kay Randy kasama ang kanilang mga bagong ideya, ngunit tinanggihan niya ang lahat ng ito at inanyayahan si Claire na sumama para makita kung paano ginagawa ang kagamitan, pero gusto niyang maglinis muna ng kwarto. Pagkatapos nito, dinala ni Randy si Claire sa kanyang silid na hinukay ni Bella gamit ang kanyang mahika. Nang makita kung gaano ito kalaki, iniisip ni Claire kung magagawa pa ba niya itong talunin. Dinala niya siya sa isang shared workshop na pinamamahalaan ng mga golem, at ipinaliwanag niya na hindi siya makakagawa ng kagamitan para sa lahat ng chest sa piitan dahil napakarami nito, kaya tinuruan niya ang mga golem na magpatakbo ng workshop. Inihayag niya na ang mga golem ay may iba't ibang personalidad, at kailangan niyang bigyan sila ng trabaho ayon sa kanilang mga lakas. Pumunta sila sa workspace ni Randy, at binigyan niya siya ng 2 dagger para makita kung alin ang mas gusto niya, ngunit sinabi ni Claire sa kanya na magagamit niya ang alinman sa mga ito nang walang issue. Sa tingin niya, mas gusto niya ang isa dahil gusto niyang gamitin ang kagustuhan nito para ayusin ang kanyang punyal, ngunit sinabi niyang hindi ito kailangan dahil baka makahanap siya ng mas mahusay sa hinaharap. Sa tingin ni Randy ay walang kasiguraduhan na mangyayari ito. Napagtanto niya na ang isa sa kanyang mga punyal ay ginawa ni Randy, habang ang kanyang iba pang mga punyal ay ginawa ng mga golem. Iniisip niya kung ang mga treasure chest sa ika-9 na palapag ay naglalaman ng mga armas na ginawa niya. Binanggit ni Randy na gumawa siya ng mga armas para sa ika-9 na palapag, ngunit hindi siya sigurado kung nailagay ang mga ito sa mga chest. Sinabi niya sa kanya na ang kalidad ng kanyang mga armas ay magiging kapareho ng mga ginawa ng mga golem, ngunit masaya lang siya na nakagamit siya ng sandata na ginawa ng isang taong malapit sa kanya. Ipinaliwanag ni Randy na ang sistema sa piitan ay hindi nagbago mula noong panahon ng hinalinhan ni Bella, na nahuhumaling sa piitan, at nais niyang maging mas ganoon si Bella. Ipinaliwanag niya kung paano niya sinabi sa kanya na kailangan nila ng mas maraming manggagawa, kaya nagtakda siya ng mahigpit na mga kondisyon upang ipakita sa kanya kung gaano kahirap maghanap ng isang tauhan, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang taong tulad ni Claire. Sa palagay niya ay naghahanap siya ng mga kaibigan sa halip na mga manggagawa, dahil nalungkot siya matapos makita kung paano ginalugad ng mga adventurer ang piitan. Binanggit niya na dati niyang ginugugol ang lahat ng oras niya sa kanyang dating amo bago siya naging administrador, kaya naiisip ni Claire ang kanyang ama. Pumunta si Claire sa kwarto ni Bella, at iniisip niya kung paano may nagawa si Randy sa kalungkutan ni Bella. Kaya, tinanong siya ni Claire kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya, at binanggit ni Bella na siya ay tulad ng kanyang pamilya, na nagsasabing siya ay tulad ng isang lolo na tumangging magretiro. Napansin ni Bella na hindi kumakain ng gulay si Claire, at sa tingin niya ay kapareho niya si Bella. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya makakain ng anumang bagay na nangangailangan ng pagluluto. Binanggit ni Claire na tinuruan siyang mabuhay sa tubig at karne lang ang kailangan kapag nag-e-explore, ngunit dahil nagre-relax lang siya sa ngayon, nagpa siya siyang magluto ng mga gulay. Gagamitin na niya ang kanyang punyal para maghiwa ng mga gulay, kaya sinabi ni Bella sa kanya na mayroon silang mga kutsilyo sa pagluluto sa kusina. Ngunit sa palagay niya ay pinakamahusay na gamitin ang talim na pamilyar sa kanya. Hinihiwa niya ang mga gulay at pinakuluan, habang iniisip ni Bella kung kailan niya ito titimplahan. Ngunit sa palagay niya ay ang mga profesional na chef lamang ang maaaring magdagdag ng mga panimplep kaya hindi ito gagawin ng isang baguhan na tulad niya. Naalala ni Claire kung paano sinabi sa kanya ng kanyang ama na ang pagluluto ay maaaring pumaslang ng isang tao, kaya dapat siyang mag-ingat na huwag magdagdag ng mga pampalasa. Binanggit niya nang sinubukan niyang magdagdag ng asin minsan, ngunit ginawa nitong maalat na sabaw ang kanyang pinakuloang gulay. Nagambala sila ni Randy, na nagsabi sa kanya na kaunting asin lang ang dapat gamitin kapag nagluluto dahil baka mapaslang siya nito. Sinabi niya sa kanila na dumating siya upang kumuha ng tubig, at ibinunyag ni Bella na kapag ang isang dwarf ay humingi ng tubig, humihingi sila ng alak, na ikinagulat ni Claire. Ang mga gulay ay niluto, at nakita ni Claire na normal ang mga ito, ngunit si Bella at Randy ay nabigla sa kung gaano ito kasama. Sa tingin niya ay ayos lang basta nakakain, na ikinagulat ng iba. Kaya, sinabi sa kanila ni Randy na dapat silang matutong magluto. Humingi sila ng tulong kay Fiona, at nagsimula siya sa pagtuturo sa kanila kung paano gumawa ng diwata pares overload at maglagay ng asin para sa lasa. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin, at nakakagawa sila ng ulam na sa tingin nila ay masarap. Ngunit nais niyang turuan sila ng isa pang recipe, kaya pumunta siya upang magtipon ng mga sangkap. Laking gulat ni Fiona nang makatagpo siya ng karne ng dragon.
Sinabi niya na makakakuha sila ng malaking halaga para dito, ngunit gustong kainin ito ni Bella. Kaya, niluluto ito ni Fiona para sa kanila, at lahat sila ay nakakakita nito na masarap. Nang malapit nang umalis si Fiona, binigay ni Bella ang kanyang dragon meat bilang regalo para sa pagtuturo sa kanila, at nabanggit niya na si Ronald ay isang mahusay na tagapagluto. Kaya, iniisip ni Bella kung dapat ba nilang hilingin sa kanya na ipagluto ito para sa kanila. Ngunit pinigilan siya ni Claire at sinabihan si Fiona na kunin ang karne at umalis. Pagkatapos noon, nag-iisip si Claire kung paano, bagamat bago sa kanya ang pagluluto, pakiramdam niya ay alam na niya ang mga pamamaraan, kaya naman iniisip niya kung may iba pa siyang napapansin. Naalala niya ang paglalaban nila ng dragon, ngunit ang ginagawa lang nito ay maalala niya kung gaano kasarap ang karne ng dragon. Pumunta si Claire kay Randy, na ibinalik ang mga armas na ibinigay niya sa kanya para sa pagpapanatili, at sinabi niyang walang gaanong gagawin sa mga ito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng iba't ibang paraan ng paggamit ng mga armas na ikinagulat ni Randy dahil hindi pa niya ito narinig na magsalita ng ganito. Binibigyan niya siya ng armor na pangbabae, at sinabi niya sa kanya na mayroon na siya nito. Ngunit sa tingin ni Randy ay hindi ito maganda dahil alam niyang ang baluti ng piitan ay nagpapakita ng maraming balat. Sinabi niya sa kanya na ang mga sandata ay ginawa noong panahon ng hinalinhan ni Bella, na nag-utos sa kanya na lumikha ng mga babaeng pang-armor na nagpapakita ng balat. Ngunit nagalit si Claire nang marinig ito, kaya sinabi ni Randy sa kanya na kunin ang ginawa niya para sa kanya bilang paghingi ng tawad. Sinusubukan niya ito, at gusto niya ito, kaya nagpa siya siyang itago ito. Nakipagkita si Claire kay Bella, na masaya na dumating siya upang ipakita ang kanyang mga bagong damit kahit na off-day niya ito. Pero nadismaya si Bella nang banggitin niya na may ibang dahilan siya. Gusto niyang ipagpatuloy ang paggalugad sa dungeon sa kanyang mga araw na walang pasok, at ayaw niyang maprotektahan ng kristal ang kanyang buhay dahil inaalis nito ang panganib ng paggalugad. Ngunit iminumungkahi ni Bella na sa halip na ilagay ang kanyang buhay sa panganib, maaari na lang siyang pagbawalan sa paggalugad kung masasawi ang kanyang kopya. Naalala niya na siya ay sinanay upang galugarin ang dungeon mula pagkabata, kaya iniisip niya kung hindi niya ito ma-explore, ito ay katulad ng pagiging nasawi. Kaya naman, tinanggap ni Bella ang alok. Pumasok si Claire sa piitan, ngunit kailangan niyang i-restart mula sa simula ng ika-9 na palapag. Habang nagsisimula siyang sumulong, nakatagpo siya ng isang espiritu ng apoy. Tumawag ito ng 3 kaalyado, at inatake nila siya, ngunit umatras siya upang iwasan ang kanilang mga pag-atake. Napagtanto ni Claire na ang pangunahing katawan ay nagmamasid sa kanya, kaya nagpa siya siyang pumunta sa opens iba habang tumatalon siya sa hangin at itinapon ang kanyang kutsilyo sa espiritu, na nagpapahintulot sa kanya na talunin ito. Ngunit ito ay nawawala nang walang bumabagsak na hiyas na siyang nagpaisip kung nasawi na ba talaga ito. Isang pinto ang biglang bumukas na may chest sa loob, at nang bubuksan na niya ito, napagtanto niyang may mahiwagang bitag ito, ngunit naiwasan niya ito. Nakahanap siya ng espada sa loob ng chest, ngunit nadismaya siya dahil naghahanap siya ng punyal. Nararamdaman niya ang isa pang espiritu, kaya't iniisip niya kung mga espiritu lamang ang may kontrol ngayon. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat tumingin sa mga bagay mula sa administratibong bahagi, at dapat lang siyang kumilos bilang isang normal na explorer. Sinusubukan niyang taguan ang espiritu, ngunit nakita siya nito at umaatake gamit ang mental magic. Ngunit hiniranggan niya ang pag-atake at hiniwa ang ulo nito. Napagtanto niya na ang kanyang pagsasanay ay worth it dahil maaari niyang sirain ang espiritu sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang kapangyarihan, ngunit kailangan niyang mag-ingat sa kung gaano karaming mahika ang natitira sa kanya. Natalo niya ang isa pang halimaw, at napagtanto niya na ang paggamit ng magic power laban dito ay walang silbi, kaya kailangan niyang maging mas mahusay sa pagtukoy kung paano lalabanan ang iba't ibang mga kaaway. Napapagod siya, kaya sa halip na ipilit ang sarili, ginamit niya ang return scroll para bumalik, at masaya siyang makitang tinatanggap siya ni Bella. Sinabi ni Bella kay Claire na makikipanayam sila sa mga halimaw ngayon, na sinasabi sa kanya na magdala ng sandata sa kanya, na nagpapaisip sa kanya kung mayroong praktikal na bahagi sa mga pagsusulit. Ngunit ipinaliwanag ni Bella na ito ay dahil minsan ay inaatake sila. Iniisip ni Claire kung okay lang ba sa kanya na samahan si Bella dahil explorer siya, pero binanggit ni Bella na kung mag-aalala sila sa pagiging explorer niya, wala siyang magagawa.
Alam niyang makikipag-usap siya sa mga halimaw, at sinabi ni Bella sa kanya na ituring ito bilang dagdag na kasiyahan dahil pinipigilan siya ng kanyang kontrata na makipag-usap sa mga tagalabas. Ipinadala sila ni Bella sa huling silid ng piitan, at napagtanto ni Claire na wala sa lugar ang mesa at sopa. Nagtataka siya kung inilalagay sila ni Bella bago ang mga panayam, at sinabi ni Bella na palagi silang naruroon sa silid, ngunit binanggit niya kapag nag-away sila, tiniyak niyang malayo sila sa mga sopa dahil ayaw niyang masira ang mga ito. Binanggit niya na gumagawa siya ng hiwalay na summon ng circle para sa bawat kandidato, at kahit napakiramdam ni Claire na ito ay isang abala, sinabi ni Bella na ang bawat halimaw ay iba, kaya kailangan niyang gawin ang mga hakbang na ito. Sinabi niya kay Claire na haharapin niya ang mga panayam na sinasabi sa kanya na magsalita kung may napansin siyang kakaiba. Ipinatawag ni Bella ang unang halimaw, at hindi maintindihan ni Claire ang kanilang pag-uusap dahil hindi niya sinasalita ang kanilang wika. Matapos bumalik ang halimaw, iniisip niya ang layunin ng mga panayam. Ipinaliwanag ni Bella na ito ay upang matukoy kung tatanggapin nila ang halimaw, at binanggit niya na ang pagkikita bago sila magsimulang magtrabaho ay nakakapagpakalma din ng kanilang mga nerbiyos. May mga halimaw na iniisip na mahina siya, at ayaw nilang magtrabaho para sa isang taong mas mahina kaysa sa kanila, kaya pagkakataon din ito para turuan sila. Napagtanto ni Claire na kukuha si Bella ng sinumang halimaw na may kaunting katalinuhan, at binanggit niya na ito ang dahilan kung bakit mas parang dungeon ang lugar. Sinabi sa kanya ni Claire na hindi niya maintindihan ang halimaw na kaka-interview lang nila, kaya napagtanto ni Bella na walang anumang kakayahan si Claire na nakabatay sa komunikasyon, at wala siyang mga tool upang matulungan siya sa sandaling iyon. Kaya, nagpa siya si Claire na panoorin at intindihin na lang hanggat kaya niya. Ipinatawag ni Bella ang susunod na halimaw, na isang higanteng pusa, at sinabihan niya siyang umupo sa sopa, ngunit napagtanto niyang hindi ito makagalaw. Matapos ay teleport ni Bella ito pabalik, nagulat si Claire na kumukuha siya ng mga halimaw na hindi man lang makagalaw, at ipinaliwanag niya na maaari niya lang silang ilagay sa pamamahala ng isang nakapirming silid. Nagulat si Claire nang makita kung gaano kalaki ang susunod na halimaw, at nagsasalita ito ng parehong wika sa kanya, at napagtanto niyang isa itong halimaw para sa ika-10 palapag. Matapos itong ay teleport ni Bella, tinanong siya ni Claire tungkol sa mga mahiwagang hiyas na sinasabi ng halimaw. Kaya, ipinaalala ni Bella sa kanya ang bato na ito na ginamit niya upang irehistro ang kanyang sarili sa kristal, at ipinaliwanag niya na ang parehong pamamaraan ay ginagamit upang i-imbue ang mahiwagang kapangyarihan sa mga bato, na tinatawag na magic gems. Nagtataka si Claire kung ano ang ibig sabihin ng halimaw nang sabihin niyang makukuha niya ang mga hiyas mula sa mundo ng demonyo. Kaya, inihayag ni Bella na ang mundong kinaroroonan nila ay kilala ng mga halimaw bilang mundo ng demonyo, na nakalilito kay Claire. Ipinaliwanag niya na ang karamihan sa mga halimaw ay hindi maaaring gumamit ng mga mahiwagang kapangyarihan, ngunit binanggit ni Claire na nagamit ito ni Shilmark. Kaya, ipinaliwanag ni Bella na ito ay hindi magic, ngunit sa halip ay espiritual na sining. Sinabi niya sa kanya na hindi tulad nila, ang mga halimaw ay nag-aalok sa halip na baguhin at manipulahin ang mahiwagang kapangyarihan, at wala rin silang pamamaraan upang mahawakan ito. Kaya, sa tingin nila ay isang demonyo si Bella na kayang kontrolin ang kapangyarihang iyon. Iniisip nila na ang mundo ay puno ng iba pang mga demonyo tulad niya, kaya tinawag nila itong mundo ng demonyo. Iniisip ni Claire na dapat niyang sabihin sa kanila na may mga tao sa mundo na hindi maaaring gumamit ng mahika, ngunit alam niyang wala silang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya hindi sila maniniwala sa kanya. Ipinatawag nila ang susunod na halimaw na pinangalan ng Heldor na nagpahayag na pinaslang niya ang nagpapanayam at pumalit sa kanya. Sa tingin niya ay si Bella ang Demon Lord, at binanggit niya na pumunta siya roon upang maghanap ng mga mahiwagang hiyas. Kaya, nagpa siya si Bella na tapusin siya dahil naniniwala siya na ang mga lumalabag sa panuntunan ay dapat parusahan ng puwersa. Nagpa siya si Claire na harapin siya, at iniisip ni Bella kung paano sinasanay ni Claire ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, na hindi sinasadya na may epekto sa kanyang katawan. May limitasyon kung gaano niya magagalaw ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kalamnan ng mag-isa, at sa mga limitasyong ito, hindi niya matatalo ang mga halimaw na may mataas na ranggo, kaya kailangan niyang gumamit ng mahiwagang kapangyarihan para malampasan ang kanyang mga limitasyon. Ngunit kung gagamitin niya ito ng walang ingat, maaari itong humantong sa kanyang kasawian. Madali niyang naiwasan ang lahat ng atake ni Heldor at ginamit ang punyal para putulin ang braso nito.
Nagawa niyang talunin siya, at tinanong siya ni Bella kung mayroon siyang anumang huling salita, ngunit nagpa siya siyang atakihin siya. Kaya, inihagis niya siya sa hangin, at naihatid ni Claire ang pangwakas na atake. Iniisip niya kung itutuloy nila ang mga panayam, ngunit sinabi ni Bella na tapos na sila para sa araw na iyon. Tinanong siya ni Claire kung ano ang gagawin nila sa katawan, kaya ipinaliwanag niya na plano niyang gawin siyang zombie dahil masyadong wild ang mga matataas na monster sa mga naunang palapag, kaya mahirap maghanap ng kapalit para sa kanila. Iniisip ni Claire na siya ay masyadong malakas para sa mga naunang palapag, ngunit binanggit ni Bella na pagkatapos maging isang zombie, mawawala ang kanyang katalinuhan, na siyang magbabalance ng mga bagay-bagay. Iniisip niya kung okay lang ba si Claire sa kanyang muling paggamit ng katawan, at binanggit niya na nakarinig siya ng mga chismis tungkol sa mga nasawi na explorer na nakikita bilang mga zombie. Sa palagay ni Claire ay mabuti na hindi niya nakita ang kanyang ama bilang isang zombie, ngunit naniniwala siya na kung lalabanan siya ni Bella ng buong lakas wala nang matitira sa kanya. Ramdam ni Claire na lumalakas siya, ngunit alam niyang malayo pa ang kanyang mararating bago maabot ang level ni Bella. Samantala, ang partidong natalo ni Claire nang magpalit siya ng katawan gamit ang kalansay ay muling pumasok sa piitan. Nakatagpo sila ng halimaw na pusa, at kahit na nagtagumpay sila upang talunin ito, nasugatan sila, na nagpapaunawa sa kanila na sila ay masyadong nakatutok sa pagkatalo sa kalansay, kaya gusto nila ng bagong simula. Sinabi ni Bella kay Claire na plano niyang baguhin ang mapa ng ikalimang palapag, ngunit kailangan nilang mag-ingat or maaari silang makakuha ng mga reklamo. Sinabihan niya si Claire na gawin ang mapa, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang alam tungkol dito. Sa tingin ni Bella, ito ang dahilan kung bakit magiging sariwa ang mapa, at ipinakita niya kay Claire kung ano ang kasalukuyang mapa, na sinasabi sa kanya na gamitin ito bilang sanggunian upang makagawa ng katulad na mapa, ngunit gusto rin niyang magdagdag siya ng mga bagong elemento. Nagtataka si Claire kung bakit walang mga bitag sa piitan, at napagtanto niya na baka mahulog din ito sa mga halimaw. Sa palagay niya ay maaaring ayos lang kung sa mga pintuan lang sila ilalagay, ngunit sinabi ni Bella na maaaring buksan ito ng mga halimaw para lang sa kasiyahan. Iniisip ni Claire ang layout ng piitan, ngunit nagulat siya dahil napakasimple nito, at iniisip niya kung may kulang. Napagtanto niya na ang mga halimaw ay isang mahalagang bahagi din ng piitan, kaya gusto niyang malaman kung aling mga halimaw ang ilalagay doon dahil gusto niyang gawin ang mapaalinsunod sa kanilang mga kalakasan at kahinaan, na ikinagulat ni Bella at Randy. Nagtataka siya kung paano nila ito na-handle noon, at ipinahayag ni Bella na ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbunot. Sa una, ipinoposisyon nila ang mga halimaw ayon sa kanilang mga katangian at kalikasan, ngunit nang magsimula silang kumuha ng higit pang mga halimaw, nagsimulang mag-overlap ang kanilang mga posisyon, kaya lumipat sila sa isang sistema ng lottery. Sumasang-ayon si Claire na gamitin ang kanilang paraan upang iposisyon ang mga halimaw, at sinabi sa kanya ni Bella na magagawa niya ito sa anumang paraan na gusto niya. Kaya, sinabi niya sa kanya na ibigay ang lahat ng impormasyon sa mga halimaw, ngunit biglang binanggit ni Bella na gagawin nila ito sa pamamagitan ng pagbunot. Si Claire ang gumagawa ng mapa, ngunit itinuro ni Randy na ang mga dingding ng silid na may mga treasure chest ay masyadong manipis, at ang mga golem ay hindi makakalusot dito. Kaya, muling idinisenyo niya ang mapa, at sa tingin niya ay maganda ito. Nagtataka siya kung bakit masama ang visibility sa piitan, at ipinaliwanag ni Bella na isa itong espesyal na inihandang elemento na natatangi sa piitan. Ang kanilang mga palapag ay walang kakaibang katangian, kaya kung hindi gagawin ang tamang pagtatanghal, ito ay parang isang simpleng kuweba. Tinanong niya si Claire kung mayroon siyang anumang mga ideya kung paano gawin itong parang isang piitan. Dinala siya ni Bella sa kaibuturan ng piitan, at ipinahayag niya na siya lang ang makakapagbukas ng selyo na nagpo-protekta rito. Nakatagpo sila ng isa pang pinto, na babukas lamang kapag natugma niya ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ng mga wavelength dito, at sa pagpasok nila, dalawang espiritu ang nagsimulang mang-istorbo kay Claire, kaya hinayla sila ni Bella palayo. Inihayag niya na ang silid ay laban sa hangganan ng mundo ng mga espiritu, kaya maaaring magkaroon ng hugis ang mga espiritu doon. Binanggit ni Bella na hindi siya makakagawa ng palapag sa kanyang sarili, kaya humingi siya ng tulong sa mga espiritu. Mayroong ilang mga espiritu na naruroon, at bawat isa sa kanila ay tumutulong sa isang bagay na tiyak sa piitan. Tulad ng, ang espiritu ng mga ilaw ay tumutulong sa pagliwanag sa mga palapag habang ang madilim na espiritu ay humahadlang sa paningin.
Ibinigay niya ang mapa sa espiritu ng lupa, at pagkatapos makinig sa kanyang pagtuturo, binigyan siya ng isang maliit na kumikinang na bola. Humihingi ng paumanhin si Claire dahil wala siyang ginawa, ngunit binanggit ni Bella na ang kanyang presensya ay nagpakilos sa mga espiritu, na sinasabing sila ay karaniwang magulo. Pumunta sila sa kristal kung saan ginagamit ni Bella ang kumikinang na bola upang idagdag ang bagong palapag, at pagkatapos nito, pumunta sila upang makita si Randy. Nagtataka si Claire kung ano ang gagawin niya, kaya isinama niya ito, at sa pagpasok nila sa bagong dagdag na palapag, nakita namin na ito ay parang isang normal na kuweba, ngunit ipinalo ni Randy ang kanyang martilyo sa lupa, na ginawang piitan ang kuweba. Nagtataka si Claire kung gumamit ba siya ng mahika, ngunit inihayag ni Randy na ang martilyo ay nagiging katotohanan ng mga iniisip sa kanyang ulo. Nagtataka si Claire kung ano ang mangyayari kung susubukan ng isang explorer na pumasok sa ikalimang palapag, kaya ipinahayag ni Bella na ang silid ng tagapag-alaga ng nakaraang palapag ay sarado hanggang sa makumplito ang ikalimang palapag. Dinadala niya si Claire sa pinagmumulan ng slime, at iniisip niya kung paano mapanganib na kaaway ang mga slime dahil natutunaw ang mga ito. Anuman at tanging mga magic attack ang gumagana laban sa kanila. Ngunit sa Animor Dungeon, ang mga slime ay mahina, at hindi sila umaatake sa mga explorer, kaya kadalasan ay binabalewala lang sila. Plano ni Bella na putulin ang ilang mga slime mula sa pinagmulan upang ilagay sa ikalimang palapag, ngunit sa palagay ni Claire na ang proseso ay mabagal. Binanggit ni Bella na gumagamit sila ng mga tool na may recovery magic para hatiin sila. Kung hindi, mapupunit ang kanilang balat, at masasawi sila pagkatapos nilang mawala ang kanilang magic power. Nagulat si Claire sa kawalan ng lakas, kaya ipinaliwanag ni Bella na ang kanilang trabaho ay hindi lumaban, ngunit habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanilang tungkulin, napagtanto niya na hindi siya naiintindihan ni Claire. Kaya, sinabi lang niya sa kanya na ang mga slime ay ginagamit upang linisin ang piitan habang ginagamit nila ang kanilang mga katawan sa pagtunaw ng mga bagay, na nagpapaunawa sa kanya na may mas maraming slime sa mga naunang palapag dahil sa mga bangkay doon. Nakikita ni Claire ang isang maliit na slime, habang isiniwalat ni Bella na gumamit ito ng sobrang magic power at nahihirapang sirain ang mga bagay, kaya ibinalik nila ito sa pinanggalingan at pumutol ng bago. Nagtataka si Claire kung ang pinagmumulan ng slime ay liliit kung patuloy nilang gagawin ito, ngunit binanggit ni Bella na nagpakain sila ng mga magic gems upang muling ibigay ang mga mahiwagang kapangyarihan nito. Tinanong siya ni Claire kung ang mga slime na pinutol mula sa pinagmulan ay may iba't ibang personalidad, ngunit sinabi niyang wala silang katalinuhan at ginagawa lamang ang mga gawaing ibinigay sa kanila. Pagkatapos nito, isinasagawa nila ang loterya upang matukoy kung saan ilalagay ang mga halimaw sa ikalimang palapag, at lahat ay tila nag-e-enjoy sa karanasan. Narinig ni Claire ang mga alingaw-ngaw tungkol sa pagbibigay ng hari ng kanyang trono sa kanyang anak, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang sitwasyon dahil malayo ang Animor sa kabisera, at ito ay isang self-governing na bayan. Naisip niya iyon pagkatapos niyang makita ang suot ni Bella, at iniisip niya kung ano ang nangyayari, kaya sinabi ni Bella sa kanya na makikipagkita siya sa hari. Sinabi niya na ang piitan ay ginawa sa isang liblib na lugar, at pagkatapos magsimulang magtipon doon ang mga explorer, isang bayan ang isinilang, at ang kaharian ay dumating upang mangolekta ng buwis. Gusto nilang kontrolin ang piitan, at sila ang dahilan kung bakit nakipag-away ang organisasyon ni Bella sa pangunahing Thieves Guild. Kaya, ang hinalinhan ni Bella ay gumawa ng isang kontrata sa hari, na ginawa ang bayan sa sariling pamamahala. Ngunit dahil ang bayan ay nasa kanilang lupain, pinahintulutan nila ang kaharian na bilhin ang mga hiyas na ginawa sa piitan, na maaaring ipagpalit sa pagbili ng mga sandata at armas. Ang problema ay ang kontrata ay para lamang sa pamumuno ng nakaraang hari, at dahil may bagong hari na itinalaga, may karapatan ang kaharian na hamanin ang boss ng piitan. Kaya, pupunta siya sa kastilyo para sa isang showdown, sinasabing bubuo siya ng bagong kontrata sa hari. Iniisip ni Claire na sila ang dapat na lumapit sa kanya dahil sila ang mga humahamon, ngunit binanggit ni Bella na siya lamang ang maaaring gumamit ng mga transport circle. Humihingi siya ng opinyon ni Claire sa kanyang mga damit, ngunit binanggit niya na hindi bagay sa kanya ang mga ito, at iniisip niya kung isusuot ito ni Bella sa huling silid ng piitan. Ngunit ipinaliwanag niya na nag-save siya ng isa pang damit para sa okasyong iyon, na ipinapakita na ginamit ng hinalinhan niya ang suot niya noong pumunta siya upang makipagkita sa hari. Kaya, pinalitan ni Randy ang mga damit para sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi na sila kasing lakas ng dati.
Plano niyang isama si Claire, ibig sabihin, kakailanganin niya ng maayos na damit, kaya binibigyan siya ni Randy na pumili ng damit na maid or armor guard. Sa palagay ni Claire ay mas mahusay na gumalaw sa damit ng kasambahay, ngunit magmumukha siyang mas nakakatakot sa baluti, kaya't humingi siya ng opinyon sa kanila, at pareho silang nais na siya ang maging katulong. Pagkatapos niyang magpalit ng damit ng kasambahay, iniisip niya kung saan niya ilalagay ang kanyang punyal, at binanggit ni Randy na karaniwang itinatago ito ng mga tao sa kanilang palda, ngunit dahil ayaw niyang gawin iyon, itinali niya ito sa kanyang baywang. Tinanong niya si Bella kung kailan sila aalis, ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Bella na aalis sila kinabukasan. Sa palagay niya ay dapat magsimulang maghanda si Bella ng mas maaga, ngunit napapansin niyang nagdudulot ito sa kanya ng pagkawala ng mga bagay, at sa palagay ni Claire ay dahil sa magulo ang mga silid, kaya iminungkahi niyang linisin ang mga ito. Kinabukasan, aalis na sila, at binanggit ni Bella na ibang gusali ang kanilang pupuntahan kaysa sa kastilyo dahil magkakaroon ng karahasan, kaya ayaw nilang maakit ang atensyon ng publiko. Dumating sila gamit ang transport circle kung saan dinala sila ng isang lalaking nagngangalang Henry sa isang arena. Umalis siya para kunin ang hari, at nagulat si Claire na wala pa sila roon, ngunit alam ni Bella na hindi niya sinabi sa kanila ang eksaktong oras na darating siya. Dumating ang hari kasama ang tatlo sa mga nangungunang kabalyero at salamangkero sa bansa, at ang isa sa kanila, na nagngangalang Lester, ay nagsabi kina Bella at Claire na lumuhad, ngunit sinabihan siya ng hari, na nagsasabing sila ay pantay sa katayuan. Ipinakilala ni Bella ang kanyang sarili, at ang mga taong kasama ng hari ay nagulat na kakalabanin nila ang isang babae, ngunit sinabi ng hari sa kanila na hindi nila dapat pabayaan ang kanilang pagbabantay. Binanggit niya na pinahintulutan niya itong magpartido ng hanggang 6 na tao, ngunit sinabi niyang walang ibang makakapantay sa lakas ng kanyang kasama, kaya pumili lang siya ng 3 tao upang matiyak na walang makakasagabal sa kanila. Ipinaalala niya sa kanya na kung manalo sila, makokontrol nila ang piitan ng Animer, ngunit ipinaliwanag ni Bella na kung matatalo sila, gusto niyang patuloy nilang suportahan ang kanyang organisasyon. Binanggit ng hari na sinabihan siya ng kanyang ama na ang lalaking nakalaban niya ay may kasamang babae, at iniisip niya kung si Bella iyon. Kinumpirma niya ang kanyang mga hinala, kaya naisip niya na dahil kasama niya si Claire, nangangahulugan ito na siya ang kanyang kahalili, na ikinagulat ni Claire. Ngunit sinabi ni Bella na hindi ito ang kaso. Habang nagsisimula ang laban, si Lester at isa pang lalaking nagngangalang Albert ay sumugod sa kanya dahil sinabi ng naunang hari sa kanila na maaari siyang mag-magic ng mabilis, kaya gusto nila siyang atakihin bago siya makapag-spell. Itinutok ni Lester ang kanyang sibat sa kanya, ngunit nabigla siya nang itaboy niya ito, at sinundan siya ni Albert ngunit hineronggan din siya nito. Ang huling miyembro ng partido, na nagngangalang Kuro, ay sinabihan na manatili sa likod habang tinatapos nila ang laban, ngunit sa palagay niya, kahit na pinapayagan siyang lumaban, wala siyang magagawa. Iniisip ni Claire na sila ay may ibubugo, ngunit ang kanilang mga galaw ay mabagal dahil hindi sila sanay na pahusayin ang kanilang mga pisikal na kakayahan sa pamamagitan ng pagsuporta sa mahika. Iniisip niya kung ginamit ba ng 2 tao sa labas ang magic sa kanila, at ginawa nila ito para tila 3 lang ang kalaban. Ang hari ay hindi makapaniwala na ang pinakamalalakas na tao sa bansa ay hindi man lang makaatake kay Belle, ngunit alam niyang pinapayagan siyang gumawa ng anuman dahil walang tinukoy na mga patakaran. Kaya, sinenyasan niya itong atakihin si Claire, ngunit bigla siyang sinuntok nito. Sinabihan ng hari si Bella na huminto sa paggalaw or sasaktan nila si Claire, ngunit nabigla siya nang makitang natalo si Henry. Napagtanto niya na maaaring tapusin siya ni Bella anumang oras na gusto niya, kaya nagpa siya siyang sumuko. Nagtataka si Albert kung maaari ba nila siyang hamanin muli kung papasok sila sa piitan, at nangako siyang haharapin sila kung aabot sila sa dulo. Bago sila bumalik sa kastilyo, namumula ang hari habang tinatanong ang pangalan ni Claire, ngunit sa palagay niya ay gusto niya itong gamitin bilang isang bihag. Naniniwala si Claire na gagamitin niya ang kanyang pangalan para makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Randy. Iniisip niya kung magkikita pa ba siya muli, ngunit nakialam si Bella, at sinabing maaari siyang magtanong sa ibang pagkakataon. Bumalik sila sa piitan, ngunit nakatanggap si Ronald ng sulat mula sa hari na humihiling sa kanya na tingnan si Randy. Ipinadala niya ang liham kay Bella, na nagsabi kay Claire na ipaliwanag ang sitwasyon kay Randy, at nagsimula siyang umiyak dahil alam niyang magagalit ito sa kanya dahil siya ang namamahala.